Sige po. Before we start worshiping the Lord, let's all come to Him in prayer. Yes, Lord, we welcome You in this place, Panginoon. Holy Spirit, You're free to move in this place. Right now, Panginoon ko, we just wanted to say thank You, Father God, for bringing us here today. Sige, right now, buka mo yung bibig mo, pasalamatan mo ang Panginoon. Yes, Lord, we thank You, Panginoon ko, dahil sa kabila ng panahon, dinala Niyo pa rin po kami dito, Lord. And right now, Panginoon, magsasaya po kami, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. Lord, right now, manguna ka po. Kayo lamang po, Panginoon ko, ang kumilos sa buong service na to. Lord, we surrender everything in Your name. Lord, we are worshiping You today. Help us, Panginoon, to listen to You, Lord. That is our prayer. Amen. Come on, church. Let's clap our hands unto Jesus. Say, whoa, 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 whoa. You turn it all around. When I was hurting, now I'm rejoicing. And in Your love I'm found, 'cause I have joy. Whoa, You took away my pain. You turned my mourning into dancing. And I can smile again, 'cause I have joy. Whoa, and let the celebration begin. And make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. And I can smile again, 'cause I have joy. Whoa, oh, let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. Joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and now I'll shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And I was singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never leave. I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. For You are good. For You are good. Praise the Lord. Lord, we continue to worship You in this place, oh God.
Sabi sa salita ng Panginoon sa Psalm 63, actually this is David. At sinulat niya to nung nasa desert siya ng Judah. Sabi niya dito, "You God are my God, earnestly I seek you. I thirst for you, my whole being longs for you, in a dry and parched land where there is no water. I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. I will be fully satisfied as with the riches of foods. With singing lips, my mouth will praise you." Hindi ko po alam kung sino dito ang feeling niya nasa desierto siya ng buhay niya. But just like David, I pray na kahit nandyan ka, makita mo ang buti, ang glory ng Panginoon. Yes, Lord, we continue to worship you in this place. Ikaw lang po ang maranasan namin, Panginoon. Lord, satisfy us, oh God. Your love is better than this life, Panginoon. We worship you, Lord. When all that's within me feels dry, this is my prayer and my hunger and need. My God is a God who provides, and this is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proof of more worth than gold, so refine me, Lord, through the flame. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. Let's sing this. And this is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir in Christ, so firm on His promise I'll stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to say, I have a reason to worship. Come on, church, let's declare this. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to say, I have a reason to worship. All my life, all of my life, in every season, you are still God. I have a reason to say, I have a reason to worship. Let's declare this for the last time. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship, and I will bring praise, I will Come on, church, sing that. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. Yes, Lord, you are our victory, oh God.
praise you, Lord Jesus. And this is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I'm filled to be emptied again. This seed I received, I will sow. Yes, Lord, we praise you. We magnify your name, Panginoon. This is our worship in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Sige, tumayo tayo ulit lahat. Let's just give a blessing sa bawat isa. No? So sabi ng Panginoon, ang daluyan ng kanyang pagpapala, yung kanyang mga tao. So as you bless, please realize, pagpapalain ka ng Panginoon for doing that, at gagawin kang daluyan ng Panginoon ng pagpapala sa iba. Okay? So sabihin mo lang, simpleng-simple lang, pagpalain ka nawa ng Panginoon. God bless you. Pagpalain. Sige, just greet that blessing. Maging daluyan ka ng pagpapala ng Panginoon. Amen. Pagpalain ka nawa ng Panginoon. Sige, maaari na tayo maupo. Today is our family Sunday, and siguro we're just adjusting. Maybe for the next months, ganito na magiging routine natin. We will be meeting every as one service. First and second service lang, no? So hindi naman maapektuhan yung youth service, yung history makers, dahil hindi naman maapektuhan yung youth service kasi merong meron silang afternoon service, so medyo yung schedule is a little bit naka-skew sa kanila, no? Naka-delay sila ng 1 week. But we have here some of the people from the third service. May taga-history makers ba rito? Taga-history makers, third service. Yeah, sige nga, mag-ingay kayo. Yeah! Maingay lang po. Normal po yun. Ibang service sa third service kasi it's a interactive service, no? Masaya ako pag nag-preach ako sa service na yon, mainly dahil sa ang tawag nito, napapagod ako. Okay, yeah. Masaya. Iba na ang saya na meron tayo sa Panginoon. Amen? Tayo ay nagdidiwang sa saya na meron tayo sa Panginoon kasi indeed He is the reason kaya tayo masaya, hindi ang sitwasyon. Amen? Hindi ang sitwasyon. And that's so important na matutunan natin habang tinatalakay natin yung series natin tungkol sa pagdurusa. Ang usapan ngayon ay usapan tungkol sa pagdurusa. Ayan. No? Bakit? Kasi sa mga tagasunod ni Kristo, ang pagdurusa ay hindi out of place, kasali. Totoo naman sa buhay, kasali lahat ng pagdurusa. Pero kung masusunod lang ang tao, syempre gusto natin, sana wala ng pagdurusa. Kung i-imagine ninyo ang Diyos, di ba? Perfect, di ba? Perfect si Lord. Powerful si Lord. Kung i-imagine nyo lang si Lord, perfect and powerful, siguro, madali rin imagine na gawin niya na lang perfect yung mundo, walang pagdurusa. Tama? Para mas maganda yon. Sa tingin natin, na? Para mas maganda yon. So apparently, ang Lord na mas perfect pa kaysa sa pinaka-naiisip natin, may naisip pang mas maganda. Hindi nga natin mahabol yon, pero tinuturuan tayo ng Lord na i-absorb yung mas perfect pang plano niya kaysa pinaka-perfect na maiisip natin. Ang pinaka-perfect na maiisip natin, walang pagdurusa at all. Pero ang pinaka-perfect na maiisip ng Panginoon ay higit pa ron. Yan. So, that is why the title of our series ay God is always good.
Yan ang pag-uusapan natin, no? Sinimula natin last week. God is always good. Kaya yan ang tayo. Akala ko ba suffering ang usapan? Bakit God is always good? Kasi napaka-importante. Tandaan niyo to, ha? Para maintindihan natin kung bakit mayroong masama sa mundo, kailangan natin i-assume, panghawakan yung katotohanan that God is always good. Yan ang matutulong sa atin para manavigate ang pasikot-sikot ng pagdurusa sa mundo. To understand suffering and pain, you must first be guided by this truth. God is always good. Kung tinanggal mo yan, mamamayani yung desire mo for pleasure, for what's pleasing, what's pleasant, and magugulo ka, malilito ka. Apparently, hindi ayon sa iyo ang universe. Parang yung hilig mo at yung galawan ng universe ay magiging magkakontra. Yan. Yun ang mangyayari. At dahil doon, mahihirapan ka maunawaan kung bakit may pagdurusa sa mundo. Pero if you assume na God is always good, tutulungan ka niya, maiintindihan mo ang purpose ng pagdurusa. So that's the assumption, but that's also the conclusion. Ito yan, ha. Pag inaral mo ang pagdurusa sa mundo at ang mga pagsikot-sikot nito, with that guidance, what conclusion will you come up with? You will come up with the conclusion that God is always good. So it's both the assumption and the conclusion. Tutulungan ka nito para maunawaan ang pagdurusa sa mundo, at pag inaral mo ang pagdurusa sa mundo, maunawaan mo na mabuti talaga ang Panginoon. Maganda talaga ang plano niya. Okay? So, last week, pinag-usapan natin yon na ang ating Panginoon ay, dahil siya ay fully in control at sadyang mabuti, anong gagawin ng ating Panginoon? Kaya niyang palabasin ang pinakamabuti mula sa pinakamasama. Naalala niyo? Tapos, yung pagdurusa at kahirapan at sakit at kasamaan sa mundo, ang purpose niyan ay ay tayo ay hubugin maging katulad ni Kristo. Di ba? Pinag-usapan natin last time. And then finally, alam natin, hindi pa lang tapos. Darating ang panahon na perfect na lahat. Yung hinahangad natin na perfect na yon, binigay ng Lord sa atin yung capacity na hangarin yung perfect dahil darating yon. Pero, darating yon bilang on the other side of suffering. On the other side of suffering. No? So, in the meantime, nandito tayo sa napakagandang pagkakataon para hubugin tayo ng Diyos, para mabago tayo ng Diyos. Hence the title, no? It's on the other side of suffering. Okay? Yan ang title ng message natin ngayon. Ang magandang iplinano ng Diyos para sa atin ay iblinagay niya sa kabilang panig ng pagdurusa. Ibig sabihin, dadaan ka sa pagdurusa, papunta sa ganap na pagpapala. Pwede naman magpapalang walang pagdurusa. Oo naman, may naman pagpapala naman walang pagdurusa. Pero ang pinaka-best na pagpapala na hinanda ng Lord para sa atin, ano sabi ni Pablo nung kausap niya yung mga Thessalonians? Through many trials, we will enter the kingdom of God. Of course, bahagi na tayo ng kaharian ng Diyos, pero may kaganapan yon. At dadaan yon through many trials. Nasabi na ba sa inyo yon? Na dadaan kayo sa pagdurusa pag kayo ay naging tagasunod ni Kristo? Hindi pa? Nasabi na, okay. Mabuti naman. Kasi, importante ng alam natin yon. Para pwede tayong magsaya kahit hindi umayon ng mundo sa gusto natin. Okay lang. We are impervious to suffering at kung ano-anong dagok ng kapalaran kasi alam natin, control ang Panginoon. Hindi ito malas lang, kontrolado ng Panginoon to. Amen? So ngayon, willing tayo na, sige, kung ang pinaka-best mo ay nasa kabilang side ng pagdurusa, dadaan ako dito. Karamihan sa mundo, ayaw. Nakita pa lang yung krus, ayaw na. Samantalang, on the other side of the cross is paradise. Di ba? So, hinahanda ng Panginoon para sa atin. Ang mga tagasunod ang dadaan doon. See, after 911, sino hindi pa pinapanganak noon? Okay? Naalala niyo ba kung nasan kayo? Hindi pa pinapanganak siya. Sobrang shock ang US. Because, all throughout the 90s, after the fall of the wall, bumagsak, there is hegemony. Ang US is the one power. Naging unipolar ang mundo. Dati may Cold War eh. Natalo ang USSR, naubos, naiwan na lang ang US. Silang
matibay na natira matibay. So, sobrang ganda ng kalagayan nila. There is a boom ng economy and they're practically enjoying until 2001. No? So, noong 2001, na-shock sila. Akala nila sila yung pinakamakaparehan sa mundo and na-shaken ang faith ng marami. I mean, in the States. During that time, no, there's a memorial service done sa, I forgot what chapel it is, Episcopalian Church in Washington, D.C. So, nagsalita si Billy Graham. Kailan si Billy Graham? Ang sabi ni Billy Graham, iisipin ng marami, asa ng Diyos. Ang hindi nila nakikita, patuloy na pinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal at kabutihan all throughout. Kung marunong ka lang tumingin, kung matunog ka lang, pinapahayag niya yung mga I love you niya, at saka yung this is the way niya sa mga tao. Kaya lang, hindi naka-attune ang isipan natin doon. Yan. Applicable pa rin yan ngayon. Hindi masyadong naka-attune ang isipan natin sa pagpapakita ng Diyos ng kanyang kabutihan. Kaya, gumagawa ang Lord ng paraan para maranasan natin. Tandaan nyo, committed ang Lord para maranasan natin yung pinakamabuti. Committed ang Lord doon. Gagawin niya yon. Kaya lang, committed din ng Lord na kusang loob yon. Hindi niya ipipilit lang yon. Yun ang dahilan, kaya hindi niya hinayaan na perfect lang na walang chance na magdesisyon. Robot yon. Hindi. Merong desisyon at dahil may desisyon ka, pwede ka magkamali, pero kung magdidesisyon ka ng tama, mapapabuti ka. At ito ko ngayon, iniinganyo kang magdesisyon ng tama. Yun ang sabi ng Panginoon. Iniinganyo tayo ng Panginoon magdesisyon ng tama. Kaya lang, tulad na sinabi ko, nasa kabila yun ng pagdurusa. Kung ang sukatan mo, ito sabi ni, who's the guy who said that? Sabi niya, sabi ni John Calvin, sabi niya, mahirap kasi ng pagbatayan mo yung kaalwanan sa buhay bilang pabor ka agad ng Diyos. Alam mo yun, pag okay ang buhay, kala mo, mabuti talaga. At pag masama talaga ang kalagayan mo, interpretin mo yon, naggalit sa iyo ang Diyos. Ano yun? Malilito ka pag umasa ka sa kalagayan. Kasi ang Panginoon, ginagamit niya pareho. Tulad na sabi ko, ang marunong makinig, maririnig yung I love you ng Diyos sa sitwasyon mo. Sa sitwasyon mo. Ginagawa ng Panginoon niyang palaging pinapahayag ang kanyang kabutihan. No? Basahin, kaya sa mga tagasunod ng Panginoon, dadaan talaga sa pagdurusa. Halimbawa, Philippians 1:29, basahin natin. All together, New Century Version. Ready, go. God gave you the honor not only of believing in Christ, but also of suffering for Him, both of which bring glory to God. Ang pagtitiwala sa Panginoon ay nagbibigay lugod sa Panginoon. Pero guess what? Ang pagdurusa para sa Kanya, for Him. Hindi lang basta pagdurusa, kundi pagdurusa para sa Kanya. Ay nagbibigay din ng luwalhati sa Kanya. Para sa mga tao na nauunawaan na ang buhay niya ay para maluwalhati ang Panginoon, napaka-good news niyan. Kasi yun ang habol natin sa buhay. Of course, may mga tao, hindi yun ang habol sa buhay. Ang sinamba nila, anong sabi? Their God is their belly. Ang sinamba nila kung ano yung magaang at masarap sa kanila. Ayun. Pag ganon ang buhay ng tao, pag ganon ang pinapahalagahan ng tao, ay hindi niya, i-resent niya ang pagdurusa. Guess what? Kahit gaano mo i-resent yan, darating yan. Darating at darating. Ang importante na iintindihan mo kung para saan yun. Okay? Here's another verse. Remember last time sa second point, sinabi natin, ang pagdurusa ay pagkakataon para hubugin tayo ng Diyos. Tama? Those He foreknew, He predestined to be conformed to the image of His Son. So, itinakda ng Panginoon ang mga taong minamahal niya, linigtas niya, pinoprotektahan niya, itinakda niya na sila ay mahubog maging katulad ng kanyang anak. At gusto kong malaman nyo, ang pagdurusa ay napakakapangyarihang pagkakataon para hubugin tayo ng Diyos. Huhubugin tayo ng Diyos. Okay?
Basahin natin to. Romans 5, 3-5. All together, ready? Fire. But that's not all. We gladly suffer because we know that suffering helps us to endure. And endurance builds character, which gives us hope that will never disappoint us. All of this happens because God has given us the Holy Spirit who fills our hearts with His love. Si Holy Spirit na nagpupuno sa atin ng pag-ibig ng Diyos, ang paraan ng Panginoon, ang kumikilos, no? Ang pagkilos ng Panginoon para hubugin tayo, para maging katulad niya. Ayan, no? Magkaroon tayo ng character, pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, and hope, pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Yan ay bunga ng endurance. Anong endurance? Ang endurance ay pagdidiis sa kabila ng pagdurusa. Kaya, importante ang pagdurusa. That is why we gladly suffer. Welcome, let the wind blow, let the storm come. Because we know at the end of this, He will fill us with His love, sa Holy Spirit, and transform our character to become like Jesus, which is our goal. Okay? So, by the way, pag nalaman mo, pag ang goal mo talaga ay mahubog ka ng Panginoon, hindi ka lang protektado sa pagdurusa. Magtatagumpay ka. Kasi, yun ang gusto ng Lord mangyari, alangan naman mabigo ang Panginoon. Okay? Pero kung ang goal mo, magaang lang sa buhay, sakko mabibigo ka. Kasi ang buhay ay mabigat. Okay? So, antimano, yung sineset up mo na yung sarili mo for ultimate failure. Samantalang pag hinabol mo yung gusto ng Lord na makapangyarihan sa lahat, sinet up mo na yung sarili mo for ultimate success. Okay? So, yan. Sige. Ang hamon ng Panginoon sa atin ay ito. Yan. Let's allow the Spirit, kasi si Holy Spirit ang nagbabago sa atin. Let's allow the Spirit to change us as we suffer to be like Jesus. Magdusa tayo katulad. By the way, si Lord, di ba tawag niya kay Jesus Lord? Sabi ni Jesus, tawag niyo sa akin Lord. Oh, sabi niya, kung tawag niyo sa akin Lord, at nakikita niyo nagdudusa ako, nakakahiya naman kung ako, di ba? Nagdudusa tapos kayo, alwan. Lord natin yun eh. Tama ba? Naalala niyo palagi kung ginagamit yung illustration nung sa Mulan, di ba? Yung emperor. Nung nagbow yung emperor kay Mulan, bow sila lahat. Siyempre, alangan naman nandito yung emperor, nandito ako. So pag bumaba yung emperor, bababa ako. So babaan lahat. Si Lord, sabi niya, kung ako na tinatawag niyo na Panginoon, at dapat lang naman tawagin niyo akong Panginoon. Nakikita niyo yung ginagawa ko, di ba? Naguhugas ako ng paa. Di siyempre kayo rin. No? At ngayon, nakita natin si Jesus. Pinako sa cross. Nung hinuli si Jesus at hindi siya pumalag, natakot na pati yung mga disciple niya. Di kala ko, wedding team to, losing team pala daw. So, takbuhan na sila lahat, di ba? Pero hindi nila naintindihan. Come on, sunod ka pa. Sunod ka pa. It's on the other side of suffering. Nung nabuhay magmuli ang Panginoon, nakita nila yung kaganapan ng plano ng Lord. Sunuran sila lahat. Lahat. 11 na tirang disciples. No, dinagdagan na si Matias pang 12 ulit. Lahat sa kanila, except John, namatay through martyrdom. We gladly suffer. Gusto niyo ba mag-gladly suffer kayo? Kasi alam mo yung alternative? Suffer with bitterness. Dalawa lang naman ang choice. Either way, you will suffer. You either gladly suffer or you suffer as you suffer. Sana we suffer rejoicing. Yan ang hamon sa atin. It's on the other side. Sabi mo sa katabi mo, it's on the other side. Nasa kabila. Ang pakinabang, nasa kabila ng pagdurusang to. Okay? Kaya huwag mo urungan. Nasa kabila. Okay, so ngayon, titingnan natin ilang mga principles. As we look at these principles, pwede nyo para maintindihan nyo to collectively, pwede nyo intindihin to na gusto natin mag-suffer to become like Jesus and allow the Holy Spirit to change us. It's like progressive. It's step by step. Yeah. So itong 4 na points na to, it builds on each other. Okay? Simulan nyo dito hanggang sa makaabot kayo sa point 4. Okay? Sige. Tingnan natin yung una. Yan. So, cooperating. Ang key, naalala nyo last time, sabi natin,
Cooperate with God's perfect plan. God's perfect plan invites us to cooperate. So let's cooperate. Paano ba ako makikikooperate? Paano ba yung cooperate sa pagdurusa na yan? Akala ng iba, parusahan ng sarili. Ay, hindi cooperation yun sa pagdurusa. Hindi kayo gumagawa ng pagdurusa yun, hindi ganyan. No? Yung mga nagpipinitensya, akala nila nagko-cooperate sila sa pagdurusa. Di ba? Kaya yung bumubuhat ng diba? Bumubuhat siya ng krus, tapos hinakyan ng kumpare niya, napikot! Ba't mo ako pinahihirapan? Ako lang ang magpapahirap sa sarili ko. Yan ang problema. Pag ikaw lang ang nagpapahirap sa sarili mo, di kontrolado mo pa rin. Di ginagawa mo pa rin for your own purpose. Di walang surrender. Which is the first point sa pag-cooperate. Pag nag-cooperate ka sa pagbabago ng Diyos sa iyo, napakahalaga ng to submit. Yung bang hindi yung gusto ko, hindi yung paraan ko, yung paraan mo. Ayan. Yan ang napaka-importanting maisip natin. Kaya, pag napapansin mo yung sarili mo, bakit yung hinayaan, Lord? Matalo si Pacquiao. Wag naman sana. Sana manalo si Pacquiao. So, pero natalo, may pusta. Wag rin kayong pupusta. Hindi, ba't nyo hinayaan? Di ba? Ba't nyo hinayaan mangyari ito? Bakit nyo hinayaan? Pag nagtatanong ka na ng bakit, tandaan nyo, pagkakataon yon na mag-submit. Para saan ang bakit? Para mag-submit. So, hindi ko maintindihan ang bagay na to. Pero okay ako, Lord. Titiwala ako sa iyo. Tuwan-tuwa ang Lord sa submission. Tingnan mo, sabi ni San Pedro, okay? Sa mga nagdudusa sa iba't ibang lugar, ng Pontus, Bithynia, Cappadocia, mga Kristiyanong nagkalat sa mga lugar na yon, nagdudusa sila. Bakit? Inuusig sila sa kanilang pagiging Kristiyano. Gumagawa sila ng mabuti, inaanin nila kasamaan sa kanilang mga kapwa. At ang sabi ni San Pedro, humble yourselves therefore. Ayan na. Magpasakop. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God. Minsan pag inisip natin yung mighty hand of God, naisip natin yung kapangyarihan magpagaling. Totoo naman yan. Humahati ng dagat, gumagawa ng himala. Mighty hand of God yan. Pero pag nagdudusa ka, mighty hand of God din yun. Sobrang mighty niya, hindi niya ipinagkakait sa'yo kahit yung kung ikaw lang masusunod, ayaw mo eh. Ayaw mo eh. Pero hindi sinabi ng Lord, ayaw daw niya eh. Di ba? Imagine niyo yung bata. Di ba? Sabi ng bata, wag ka maglaro ng apoy. Di ba? So, aalisin mo yung apoy dun sa bata. Tapos sabi niya, tapos sa isip niya, naglalaro. Ba't naglalaro pa rin? Inaalis ko sa kanya yung apoy gusto niya talaga eh. So, hinayaan ko na lang maglaro siya ng apoy kasi yun ang gusto niya eh. Ganun ba? Ganun ba? Kung ay kapapahamak, ipagkakait mo sa kanya. Tapos kung makakabuti, ibibigay mo sa kanya, di ba? Tama? Papakainin mo ng gulay, kahit ayaw niya, hindi, masarap yan. Makakatulong yan sa'yo. Ano pa pwede mong gawin? Patutulugin mo ng tanghali. Sino nakaabot dito ng pinatutulog kayo ng tanghali? Grabe, galit tayo, pinatutulog tayo ng tanghali. Sinusumpa natin. Ngayon, paglaki natin, ay, grabe. Kaya pwede matulog yung tanghali. Bakit? Diba? Mabuti. Hindi pinagkakait sa atin mabuti para lumaki ka, ganyan. Ako, nung bata ako, talagang tulog ako ng tulog. Kina mo, hindi ako lumaki. Pero, ang punto ko, gusto natin para sa anak na. Ang Lord, mighty hand niya, ibigay sa atin hindi lang pagpapala, kundi pagdurusa. Kasi nga, sa kabila. Okay? Sa kabila. Sabi dyan, humble yourself under the mighty hand of God so that, ayan, yung paghahumble mo raw sa pagdurusa, at the proper time, God may exalt you. Kung marunong kang sumuko sa Panginoon, binibigyan mo siya ng malayang pagkakataon na yung kanyang kamay na nagdaan sa iyo doon, ang maglalabas sa iyo doon, hindi lang para back to zero,
Di ba? Sabi natin, ang restoration ng Panginoon is better than before you started. Kung ibabalik ka lang, para saan yun? Hindi, itatawid ka dahil sa kabilang side ng suffering. Naroon ang tawag dito, exaltation. God will vindicate you for submitting. Baka, tingin ng mundo, para kang siraulo. Dahil tinatanggap mo yung pagdurusa. Maaawa pa sila sa'yo. Naghintay lang kayo. Dahil sa kabilang side, patutunayan ng Diyos. Amen? Yan ang tiwala natin. Kaya marunong tayo mag-submit. Okay, so yung una, submit. Number 2. Ayan. This is a level higher. It's not just saying, sige, bahala ka na Lord. Hindi. This is even expecting. Ito mismong pagpapala to, it's welcoming, it's rejoicing. Tingnan mo sabi doon sa verse. Ayan, no? Si Pablo to. Okay, nagkwento si Pablo. Sabi niya, kasi sa 2 Corinthians, ipinaglalaban niya na siya ay sinugo ng Panginoon. That he's an apostle. So sabi niya, the things that mark an apostle, nakita yan sa buhay ko. So sinasabi ni Pablo yun. Ba't niya ginagawa yan para magyabang? Hindi! Kasi pinoprotektahan niya yung mga taga-Korinto na lumihis. May nagtuturo na ng iba. So sinasabi niya, ako pinadala ng Diyos sa inyo. Sumunod kayo sa inyo, gayahin niyo ako. Itong buhay, gantong paraan, sumunod sa Panginoon. Nag-iisip ng kung ano-anong gagawin na yung mga tao. So pinaglaban niya. By the way, pinadala ako ng Panginoon. Hindi ko alam yung mga tao nagsasabi sa inyo ng kung anong bagay, pero ako, alam ko pinadala ako sa sinabi niya. Tapos nagsabi siya, total, nagpapakitaan na lang tayo ng credential ng bona fides natin ng calling ng Panginoon. Sabi niya, meron akong taong kilala, tinutukoy niya yung sarili niya. Hindi ko alam kung sa katawan yon or hindi. Pero ang alam ko, yung taong yon ay tumawid. Pumabot sa pangatlong langit. Whatever he's talking about, I'm not really fully aware. Tapos sabi niya, at nakarinig siya at nakakita siya ng mga bagay na hindi narinig at nakita ng sino man. Sa presensya ng dakilang Diyos, sabi niya. Okay? So, kunento niya. Pero, eto na. Pero, pagkatapos ng maluwalhating karanasan ng katotohanan, kabutihan, kapangyarihan ng Diyos, ito yung susunod na nangyari. But I must not be too proud of the wonderful things that were shown to me. Delikado yung pagpapala sa akin. Kasi, ito tandaan niyo to, mag-ingat kayo na hindi kayo maging mabuting steward ng pagpapala. Kasi ang pagpapalang winaldas ay nakakapahamak. Tama? Alam naman natin yun. Yung kaya, naalala ko yung Oprah feature na meron silang tao na, ano yan, ang tawag doon, yung homeless na kumakain sa basurahan, ganyan, kumukuha ko. Hindi siya kumakain sa basura, kumakain siya ng basura. So, kumukuha siya, no? So, ang ginawa nila, naglagay sila ng 1 million sa basurahan. At nahanap niya, at sinundan nila yung buhay nila. Grabe, nung yumaman siya. Nung nag-hotel siya, unang tulog niya sa hotel. Hindi niya nga makuha matulog sa kama eh. Natulog siya sa carpet kasi malambot din naman yung kumpara sa kalsada. So tulog siya, sabi, sarap ng buhay niya. Ang sarap. Dami niya mga kaibigan, bumili ng kotse. Meron siyang mga kaibigan, hindi niya naman ka-close. Binigyan niya ng kotse, ganyan. No? Anong kinalabasan? Ini-interview siya ulit niya, sabi niya, kamusta yung nangyari? Kasi naubos eh. Sabi niya, totoo, parang mas mahirap pa ako ngayon kaysa sa dati. Una, nakaranas siya ng gaang. Kasi mas mabigat na ngayon sa kanya to. Pangalawa, mas marami siya nakaaway. Nasaktan siya kasi maraming lalong nalayo sa kanya nung wala na siya. No? So parang yung quality of life ko lalong bumaba. Delikado ang pagpapala pag hindi mo kaya hawakan. So sabi ni Pablo, baka mapahamak din ako sa mabuting ginawa sa akin. By the way, pag gifted ka sa Lord, by the way, pag marami ka nagagawa para sa Lord, pag marami ka natututunan tungkol sa Lord, pag nakita mo na sa biyaya ng Panginoon yung kabaitan mo lumalabas, or kabaitan ng Lord sa iyo lumalabas, mag-ingat ka. Sabi mo sa katabi, mag-ingat ka. Kasi pwede kang ilinalal ng kalaban sa matulog ka. Hindi ko na ulitin yan. So, nilalal ka ng kalaban para sabi, huwag ka nang pumalag. No? Unti-unti ka nang, alam mo, kahit sinulid,
kaya ka ring igapos. Basta marami lang. Hindi ka pumapalag. Pakapal na ng pakapal yung balot sa'yo, di ba? Para ka nang yung spool ng sinulid, di ba? Hindi mo na kaya yun, kahit sinulid lang yon. Ginagawa ng kalaban niya sa pagpapala. Sabi ni Pablo, ayoko mangyari sa akin yun. At ayaw din lalo ni Lord. So, to keep me from being too proud, a painful problem, very general. Actually, yung direct equivalence, yung English translation niya is torn in the flesh. Okay? Alam niyo ba kung ano yun? Hindi ko rin alam. Okay. So, hayaan na lang natin gano'n. Hindi niyo naman sinabi. So, a painful problem was given to me. Anong description niya ng painful problem? An angel from Satan. Grabe yan. Satan niya. Rini-rebuke yan. Yeah? Satan. An angel from Satan sent to make me suffer. So that I would not think that I am better than anyone else. Just to keep me grounded. To make me realize sino ako. Binawa ng Panginoon yan para ma-realize niya yung totoong kalagayan niya. Sabi ni Pablo, pagpapala ng Lord. Okay, tuloy. Sabi niya, nakiusap ako sa Diyos 3 beses na tanggalin ang problemang ito sa akin. Pero ano sabi ng Diyos? Altogether, my grace is all you need. Only when you are weak can everything be done completely by my power. Sino bang hindi gusto gawin sa power ng Lord lahat? Siyempre gusto natin lahat ng gagawin natin. We do it for God's glory by His grace. Tama? By His power. Whether we eat or drink. Sabi niya, only when you are weak, nangyayari yon. Kaya anong ginagawa ni Lord para sa atin? Wini-weak tayo. Dinalagay tayo sa mga kalagayan na mamulat ang ating mata sa ating kahinaan. Ganun naman yun talaga ever since. Dinalagay tayo sa kalagayan na tayo ay masasaktan at magdurusa. Bakit? Para makita natin ang kapangyarihan. So sabi niya, so I will gladly boast about my weakness, then Christ's power can stay in me. Si David, nung naghari siya, naalala niyo si David, nung hindi pa siya hari, ano niya? Di ba, siya? Shepherd, no? So, shepherd, tapos naging hero, tapos musician pa, tapos naging fugitive. Nung fugitive siya, napakababa ng hindi niya nga masama yung pamilya niya sa kanya Ipinagkatiwala niya sa mga kalaban niya yung pamilya niya kasi ang tindi ng dinadaanan niya, ayaw niya madama yung pamilya niya. Super kamalasan. Okay. Pero, nung naghari na siya, nagkawindang-windang. At ang prayer niya sa Psalm 51, sabi niya, cast me not away from your presence, O Lord. Take not the Holy Spirit from me. Gusto kong manatili sa akin ang kapangyarihan mo, Panginoon. Okay? Kaya gusto kong ma-appreciate nyo para makita nyo yung pagdurusa na yon ay paraan ng Lord para hindi maalis ang power nyo. Okay? So, kinakailangan kasi manatili ang kapangyarihan ng Lord sa atin, sa lahat ng gagawin natin. Hindi lang para sa ministry, para sa mamuhay, para sa Kanya. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Lord. Okay? So, ang pagdurusa ay paraan para dyan. So, anong gagawin natin? I-appreciate natin yan. Sabi ni Santiago, consider it joy. So, hindi lang surrender. Welcome. Okay? Sige, next slide. Number 3. By the way, sorry. Sabi niya, yes, I am glad to have weaknesses if they are for Christ. Siyempre, iba naman yung hindi para sa Lord. Kaya isali niyo si Lord. For they are Christ. I am glad to be insulted, to have hard times. I am glad when I am persecuted and have problems because it is when I am weak that I am really strong. Imagine niyo kung ganun tayo ang attitude natin sa pagdurusa, sa kahinaan, sa problema. Di mag-uunawaan tayo lahat. Tama? Di ka judger. Bukod doon,
sensitive ka, empathetic ka sa mga dinadaanan. Kasi lahat tayo dumadaan doon. Kasi alam nating binibigay ng Diyos yun para sa ikabubuti natin. Amen? Tutulungan tayo, nag-uunawaan tayo. Ang taong nagdurusa, minsan, hindi maayos. Tama ba? Tama ba? May nagsabi sa akin, pasensya ka na kasi feeling ko, ba't parang galit palagi sa akin to? Dinidescribe niya yung may pinagdadaanan siya. Di ba? Tawag natin doon yung pag may laban minsan, may sakit, parang nagsusuka, ayaw masukahan. Di ba? So ako palagi nasusukahan. So, sabi niya, pasensya ka na. I have a pebble in my shoe. Yan ang kanyang description. Di ba pag nalagyan ng maliit na bato sa sapatos mo, di ba? Irritable ka. Sakit eh. Ang sakit eh. Para ka nakaapak ng Lego. Aray! Di ba? Nakaapak ng Lego. So, medyo hindi ka maayos. Intindi mo, lahat naman tayo may dinadaanan. Amen? So, tapin mo yung katabi mo. Naintindihan kita. Ba't ganyan ka? Lahat naman tayo may pinagdadaan. Okay. Sige. So, number 1, submit. Number 2, appreciate. And number 3, very important, learn. To learn. Because God is teaching you when you are suffering. Lahat ng suffering. Lahat ng mahirap may kahit hindi ako may kasalanan. Oo. Si Job, may tinuturo ba ang Lord sa suffering ni Job? Tandaan nyo, wala siyang kasalanan sa suffering niya. Si Lord mismo nagsabi. Pero, may tinuturo pa rin si Lord. Palaging may tinuturo si Lord. Ito sabi ni C.S. Lewis, bumubulong ang Diyos sa ating pagpapala. Sumisigaw siya sa ating pagdurusa. Sinasabi niya sa Tagalog. Actually, sa English niya sinabi, something to that effect. No? Through our pleasure, God whispers. Through our conscience, He speaks. But through our suffering, He shouts. It's His megaphone to a deaf world. Kasi ang mundo, hindi siya marinig. Nagsasabi siya ng kanyang pag-ibig, ng kanyang plano, ng kanyang kabutihan, at hindi lang natin magets. Bakit? Linamon ng pagpapala. Linamon ng kaalwanan. Hindi marinig ang mensahe ng Panginoon. Well, ang Lord, hindi pwede yan. Mapapahamak siya niyan. So sasabihin niya. Di ba ganon? Pag-warning, di ba? Paulog ka na! Ba't mo sinisigawan? Kasi paulog ka na! Di ba? Siyempre, malapit na eh. Pag malayo-layo pa, okay lang naman bulungan. So tip, matuto kang matuto. Sanayin mo ang sarili mo na palaging matututo. Maliit na hirap, malaking hirap, natututo. Nag-aaral, nakikinig. Ano ba gusto mo, Lord? Okay? Di ba? Halimbawa, evangelism. Marami nag-i-evangelize. Evangelize tayo. Tapos, nare-reject. Sino na na-reject sa evangelism? Gagaling nyo mag-evangelize. Walang nare-reject. Ay, ako pastor, hindi ako nare-reject sa evangelism. Bakit? Kasi pag naisip ko marireject ako, hindi ko na tinutuloy. Wala, zero rejection. Okay? Kung ang goal natin zero rejection, tama naman. 100% batting average. Pero, even if you do your best, one of the things I realize, even if I do my best, sometimes the results don't go your way. But I will do my best anyway. Tama? Gumagawa ka ng mabuti. Nag-iingat ka, hindi maka-offend. Lalo pang na-offend. Meron, no? Sabihin ko, bibigay ng regalo. Personally, ayoko sana tanggapin. Kasi, una, hindi ko gusto. Maraming reason. Pero tinanggap, thank you ha. Tapos nung na-offend, binabanggit niya yun. Sabi ko, hindi ko na nga alam ang gagawin ko. Kasi alam kita eh. Alam kita. So ngayon, alam ko, ano ba gagawin ko dito? Gagawin ko kahit ano. Ngayon na-realize ko, gawin mo na yung pinakamabuti. No? Kasi mangyayari yung mangyayari. Okay? So, learn. So, pag ikaw ay na-reject, pag ikaw, things did not go your way, pwede ka pang matuto. I thank you. Pwede kang matuto. Pwede kang magtanong sa Lord kung ano yung gusto niya. Mababago ka nun. Tama? Kasi tututo ka. Tanong mo, tingnan mo sabi ng salita ng Diyos. Ito ha. Sa Hebrews chapter 12, 7 to 11. Basahin natin.
Endure hardship as discipline. Stop. Basta hardship, discipline. By the way, ang discipline hindi lang yan na yung palo, yung masamang ginagawa pag nagkamali tayo, o correction. Ang root word ng discipline ay disciple. Dinidisciple ka. Tinetrain ka. Ine-educate ka na lang. Okay? Tuloy. God is treating you as sons. For what son is not disciplined by his father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true sons. I know that from some experience of a person na hindi siya anak nung tatay na yan, ang nanay, hindi siya anak nung tatay. Iba ang trato sa kanya doon sa mga totoong anak. Kasi medyo may konting nag-adjust siya. No? Kasi baka sabihin, minamaltrato niya or whatever motivation. Okay? Pero kung ikaw ay talagang anak, siyempre, anak mo yun, ayoko mapahamak yun. Okay, tuloy. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirits and live? Our fathers disciplined us for a little while as they thought best. Perfect ba ang parents natin? Di naman. Pero ginagawa nila yung best nila, sapat na sa atin yung naiintindihan natin. Kahit mali-mali siya, kahit minsan dala ng sinakbo ng damdamin, kahit minsan pag nakaamoy ng corned beef, okay, di ba ganun sa okay, mapapalampas niya kahit masama. Tapos pag mainit ang ulo, kahit maliit na bagay, hindi, galit na galit. No? So, syempre, hindi perfect. So, hindi sila perfect, but they did what's best, and we respected them for it. Tuloy. But God disciplines us for our good, that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. It's disciplining. That's why it's painful. Whether it's correction or training, it's still painful. Ang pruning at ang cutting ay parehong putol. Parehong masakit. Kaya lang, yung isa, pruning para lalong mamunga. Yung isa, cutting para tanggalin ang sungay. Both are painful. Tapos sabi dito, later on, however, so masakit. Pero, later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace to those who have been trained by it. Ang ganda ng sinabi ni Eugene Peterson sa The Message Translation. Tingnan natin, same verses sa The Message Translation. Sabi niya, God is educating you. That's why you must never drop out. He's treating you as dear children. This trouble you're in isn't punishment. It's training. The normal experience of children. Only irresponsible parents leave children to fend for themselves. Bahala na kayo. Would you prefer an irresponsible God? Certainly not. Di ba? Kaya, yes, Lord. Yes, Lord. Thank you for taking care of me. Tuloy. We respect our own parents for training and not spoiling us. So, why not embrace God's training so we can truly live? What's God's training? Suffering. While we were children, our parents did what seemed best to them. But God is doing what is best for us, training us to live God's holy best. And what's the result? Next slide. At the time, discipline isn't much fun. It always feels like going against the grain. Later, of course, it pays off handsomely. It pays off handsomely. For it's the well-trained who find themselves mature in their relationship with God. They are the ones, pag lumusob ang China, kung ano-anong pinagsasabi ko, pag dumating ang masamang sitwasyon, sila would flourish. Alam mo sabi ng Panginoon, description niya, yung mga tao niya, in days of famine, they will eat bread. Because they know how to live even in difficult circumstances. Kasi nasanay sila noon. Matigas. Katunayan, namamayagpag pa rin sila.
Amen? Meron akong two particular people in mind. One is like terminal cancer. Natanggal siya sa trabaho niya sa Levi's, terminal cancer. It's amazing ang buhay ng isang taong alam niya na. Sabi, ba't ka masaya? Sabi nila, mamamatay na raw ako. Hindi naman siya mahina. Sabi nila, mamamatay na raw ako eh. So makikita ko na si Lord. Active siya sa church, social work siya. Umabot siya, nakita ko siya sa panahon ng Pinoy. Tapos many years later, nasa Malacanang. Okay to. So mamayagpag. The other person na nakita ko, sobrang saklap na nangyari sa pamilya niya. Sobrang saklap. It's almost like maaawa ka sa kanya pagkausap mo. Tapos sabi niya, alam mo Dave, sabi niya sa akin, alam mo Dave, ngayon ang lapit-lapit sa akin ng Panginoon. Ramdam na ramdam ko yung lapit niya. Kitang-kita mo yung malalim na kaligayahan na hindi nakasalalay sa sitwasyon. Singing in the desert. Receiving blessing from God. Planting the seeds that will multiply. No? Actually, yung mga problema, may katapusan din, no? May expiration date. Yun yung taong yun. Ngayon, pinagpapala siya. Tingnan ko. So, nag-reflect ako sa aking personal hanash. Tapos nakita ko, di ba, lahat naman tayo meron. Pero, nalapit siya sa Lord, napabuti pa siya afterwards. Ay, pangahawakan ko yun. Amen? Pangahawakan natin lahat yun. We will not quit. We will not drop out because God is educating us. Okay, which brings me to the last, which is a level higher than just learning. Changing. Transform. Transform. So, the more proper term is be transformed. Kasi si Lord naman na nagbabago eh. Tama ba? Si Lord na nagbabago sa atin. But, ginagamit natin yung term na transform dahil may part ka rin. It's still a command. Kahit yung be transformed, passive yun, pero command yun. Pwede, paano may kukumand sa'yo yung isang bagay na hindi naman ikaw ang gagawa, si Lord, di ba? Be filled with the Spirit. Sino mag-be-fill? Ikaw ba? Hindi, si Holy Spirit. O, ba't sa akin inuutos? Be transformed. Sino ba magbabago? Ako, si Lord. Si Lord. Bakit sa akin inuutos? Kasi may bahagi ka. May bahagi ka. Remember, God invites us to cooperate. Ang nagtra-transform talaga si Holy Spirit. Pero, meron tayong part. Tingnan mo sabi na sa verse na to. Ayan. 2 Corinthians 3:18. Madalas itong nauulit. Ito ang verse na binanggit ni nanay nung binaptize siya. So, all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. Dahil wala ng tabing na nakaharang sa pamamagitan ng gospel na tatanggal yan. Si Jesus ang nagtanggal niyan. Pag ikaw, nakaupo ka dyan ngayon, nagdesisyon ka, na nampalataya ka, na pagtiwalaan, na si Jesus namatay sa cross para tanggalin ang kasalanan mo, pag inangkin mo yan, tatanggalin ng Diyos ang tabing ng kasalanan, makikits mo ang pag-ibig niya, ang relasyon mo sa Panginoon. Wala nang harang, wala na. Bayad na lahat. Binayaran ni Kristo Jesus. Dami kong kasalanan. Nako, marami ka pang kasalanan na magagawa. Pero lahat yan, bayad na. Binayaran ni Jesus lahat. Wala na ang tabing. Pwede na kayong close sa Panginoon. Okay? So sabi niya, dahil pwede ka ng close sa Panginoon, ano na nangyayari? You see and reflect. Nakikita mo ang kaluwalhatian ng Panginoon, na ipapakita mo ang kaluwalhatian ng Panginoon. Okay? So yan, lumalabas. You see and reflect the glory of the Lord, and the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Ito, hindi halata. Hindi halata, madalas hindi halata. Ang reason hindi halata, tulad ng sinabi ko last week, ang kasama mo kasi mga kapwa Kristiyano mo rin eh. Di ba? Di ba pag yung sasakyan, umaandar kayo sabay-sabay? Parang hindi, kasi umaandar kayo sabay-sabay. Di ba? Minsan nga, pag yung sasakyan ay umaandar pa atras, kala mo nagpa-forward ka, di ba?
pero may umaatras lang. Minsan, sa sasakyan, kala ko, gumalaw yung sasakyan ko. Hindi, meron lang palang gumalaw. Kala ko, umatras eh. Naka-handbrake naman ako. Kasi yung illusion, dahil kinukumpara mo sa iba. Naintindihan niyo sabi ko? O, di ba? Ngayon, pag kinukumpara mo yung sarili mo sa iba, malilito ka talaga. Di ba? Kasi, yung may ibang matitino, magmumukha kang hindi nagbabago, pero wag ka dyan umasa. Saan ka umasa? Sa pangako ng Lord. Anong pangako ng Lord? Pag nasa Lord ka, nagbabago ka. Anong batayan natin na nagbabago tayo? Sabi ni Lord. Kahit minsan mahirap mo na makita, pero sabi ni Lord eh. Alam mo si Satanas, mahilig yan sulsol. Magbabago ba? Magbabago ba? Asan? No? Ayun, si Satanas magaling dyan. Lalo na tatanungin ka niya pagkakabagsak mo lang. Oo! Ano ba? I'll worship you, I'll give my life for you. Ikaw lang, Jesus. Tapos, late ka ngayon o kung ano man, nagkulang ka ngayon, hindi ka nabigay ito ngayon. So, ano naman yan? Si Satanas lang yun. Tanda mo, ang Lord, pag nagpakita ng mali mo, para itama ka, para sa mas mabuti. Hindi para akusahan at tawaging sinungaling ang pangako ng Diyos na binabago ka pag na kay Kristo ka. Of course, pag wala ka kay Kristo, hindi ka naman talaga totoong binabago. Sarili mo lang yon. Iba yung binabago ng Diyos, iba yung nagsisikap magbago. Ang punto ko lang, ang mga tunay na binabago ng Diyos ay gusto niyang magsikap magbago. Okay? Meron tayong part. Okay? So ito yung part ni Lord. He's changing us. Si Holy Spirit daw ang gumagawa. Tingnan natin susunod na verse. Ayan, Galatians, ito ang ganda nito. Sabi dito, so I tell, paano ba? Paano ba ako mag-cooperate? So sabi natin, submit, sabi natin, appreciate, sabi natin, learn. This is transform. How do I do it? Ito no, sabi dyan no. So I tell you, live the way the Spirit leads you. Kung ano ang bulong ng Diyos na gagawin mo, gawin mo. Gets mo? Pag may sinasabi ang Lord na gawin mo, agad gawin mo. Bakit? Kasi that's living by the Spirit. Sabi, yung verse before that, keep in step with the Spirit. Move, actually, this is the very same word. So I tell you, keep in step. If you live by the Spirit, keep in step with the Spirit. Ano ba yung keep in step with the Spirit? Ang Lord, pag naggabay sa'yo, kasi gusto ko kasama ni Lord eh. Sasabihin niya, anak, gawin natin to. Sama tayo, gawin natin to. Okay? Pag ikaw ay sumunod, sige Lord. Oh, na mababago ka ng Lord. Kasi yung hamon niya na yun ang paraan niya para baguhin ka. Pero pag sinabi mo, sige na, ikaw na, di ba sabi ni David, nandun sa gera, kaya nyo na yan. Kaya nyo na yan. Okay naman kung saan siya pinulot. Tama? Pero pag sinabi ng Lord, tara. Pag nagtawag ang Lord, tara, sunod ka, babago ako. Kunyari, nasaktan ka. Ito, apply natin sa nasaktan. Nasaktan ka. May sinabi masakit. Sinabi niya yon. Hindi ka pa nga sure kung sinabi niya yon. Hindi ka sure. So, sinabi niya yon. Imbes na mag-react ka, pakinggan mo ano sinasabi ng Holy Spirit. Yaman mo na. Maliit na bagay. Palampasin mo na. Ang bahala sa'yo. Di ba? Sige, pag ginawa, sabi pala ni Lord. Okay? natatempt ka ngayon. Naalala mo na naman. Ano sabi ko sa'yo? Nga pala. Ginagawa mo yung pinagagawa yung bulong ng Lord. Alam mo, pag marunong kang makinig, sumunod sa Lord, marunong kang makinig sa tinig niya. Okay, sabi natin kanina, learn, di ba? Siyempre, you learn when you study, when you evaluate, you think, you reflect. Yan. Sinitingnan mo, ano ba pinuturo ng Lord? Yan yung learn. Sa transform, ang sinasabi ng Panginoon, ganito. Pag mayroon siyang pinapagawa sa'yo, pag ginawa mo, yan ang paraan mo matutunan at mabago. How do you keep God's word in your heart? By doing it. Akala natin, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Akala natin, memorize lang yun ng verse. Maganda naman talaga natutulong ng memory verse. Tama? Una, mapoprotektahan ka maging makakalimutin. Ako, dami ko na memorize na verse. Ayan, makakalimutin ako. Makakatulong naman talaga yun. Pero, kung gusto mong maibaon ang natutunan mo mula sa Lord sa puso mo, gawin mo.
Yun ang paraan para ipasok sa buhay mo. That's how you hide your word in your heart. Not only in your mind, in your heart. Do it. Live the way the Spirit leads you to. May narinig kang message, narinig mo sa usapan, nabasa mo sa libro, nabasa mo sa Bible, devotion mo, kung ano man. Pag may narinig ka, parang ito sinasabi ng Lord, kailangan ko itago sa puso ko to. Okay, makatulong din naman, sulat mo yung verse. Makatulong din naman, memorize mo yung verse. Pero meditate mo yung verse. Pero alam mo, makakatulong sa lahat, gawin mo yung verse. Para muscle memory. Alam nung katawan mo, ramdam mo ang resulta nun. Sabi, manalangin ka. Gawin mo yon, tingnan mo yung resulta. Kasi that's how change happens. Diba? Tinuturo natin sa SOD 3, discovery, action, reinforcement sa power ni Holy Spirit equals transformation. Kapag yung natutunan mo, ginagawa mo, at naranasan mo, babaon yun ng Lord sa iyo. Kaya ang hamon ng Lord, transform. Sabi dyan, then you will not do the evil things your sinful self wants. Kasi yung sinful self mo, nandiyan pa rin yan. Bumubulong din yan. Sinusunod mo rin yan. Guess what? Tuwing sinusunod mo yung sarili mo, hindi na bago ka ng sinful nature mo. Tuwing sinusunod mo si Lord, binabago ka ni Lord. Okay? So the sinful self wants what is against the Spirit. Kontra talaga yan. Nasaan yung kontra sa Holy Spirit? Nasa buhay mo. Sa loob ng buhay mo. Hindi ko alam kung saan nakalagay. Sa buhay mo, merong kontra kay Holy Spirit. Kontra sa Diyos. Nandiyan sa iyo. Napapansin mo ba? Minsan may magandang gagawin, parang wala kang ganang gawin. Yung masamang gawin, parang ang sarap gawin. Sinful nature. Parang lang yon. Hindi na yun ako. Okay? Anong pinagagawa ng Panginoon? Huwag mong pakinggan. Paano kung hindi pakikinggan? Pakinggan mo, sinasabi ni Lord. Okay? Ang sabi dyan, they are always fighting. Yung gusto ng Lord at ang gusto ng Spirit, nagbabanggaan. Ang hamon ng Lord para mabago tayo, gawin natin yung gusto ng Spirit. Mamaya, mag-uusap tayo, tama? Mag-uusap, kwento-kwentuhan tayo. Tapos sasabihin natin, anong gusto ng Lord mabago sa'yo? Ano yung bagay na pinababago sa'yo? Nag-uusap lang tayo dito, ako, ito inaasahan ko, pinag-pray ko kaninang umaga. Lord, magsasalita ako doon, I will try to be short. I will try to communicate as best as I can sa power niya, empower me, Lord. Pero my prayer, Lord, is yung mga tao, yung mga makikinig ng inyong mensahe, Lord, tutugon. Silang mamabago. Okay? So ngayon, umasa ako, habang nagsasalita ako, kinakausap ka ng Lord. Ken, ito na gawin mo. Di ba? Sasabihin sa'yo, Christian, ito na gawin mo. So, naririnig mo si Holy Spirit. Hopefully, naririnig mo si Holy Spirit. So, may sinasabi. Ngayon, ano ngayon ang gagawin mo? Pag nag-usap-usap tayo sa small group, anong pinababago sa'yo? Sasabihin mo, ewan ko lang ang palagay ko Tapos sasabihin mo yung narinig mo ngayon. Palagay ko, kanina pa nagme-message siya, sinasabi ng Lord kung ano man. Okay? Kasi nagbanggit na akong pangalan, baka isipin sila. So, conscious na ako. Baka mag-isip yung mga Anyway, kung ano man, sabihin nyo, share nyo. At ang kapatid nyo na nagdudusa rin at binabago rin katulad nyo, maiintindihan yon. Amen? Hindi kayo i-judge. Tama ba? Hindi puro payo lang kasi ikaw yan, buhay mo yan. Pero kasama ang kanilang encouragement sa iyo. Sige kapatid, pag-pray natin yan. Kasama ang accountability na, sige, kakamustahin ko yan. Para ano? Para baguhin tayo ng Diyos. They are always fighting against each other so that you do not do what you really want. Next slide. But, if you let the Spirit lead you, you are not under the law. Ano ibig sabihin yan? Hindi tayo umaandar dahil lang obligasyon. Walang ganyan sa pagsunod sa Panginoon. Ang lahat ng pagkilos sa Panginoon ay kusang loob kahit nahihirapan, kahit may laban, kahit kontra sa gusto ng laman. Binipilit niya pa rin, alam niya, ito ang mabuti. Kusang loob. Ganun tayo dito, tama ba? Kusang loob tayo dito. Okay?
Hindi. Sinabihan ako ng disciple maker, mag-share daw ako eh. Binibigyan ka ng pagkakataon. Kusang loob pa rin yun. Tama ba? Kusang loob pa rin yun. Sinabihan ako, huwag daw ako malilate. Kusang loob pa rin yun. Pwede kang tumugon, pwede kang hindi. Di ba? Palagi ang kusang loob kasi ayaw na ayaw ng Lord na hindi kusang loob. Nagsasabi tayo dito, give, di ba? Di ba, give tayo dito. Tapos mamaya pag nagkainan tayo, give din tayo para yung mga, di ba? Kasi hindi naman lahat pwede magdala, so pwede tayo mag-give para yung iba. Makaimbita pa tayo. Pero ang punto ko, kunyari ganun, pinadadala ako, binibigyan ka lang pagkakataon ng kusang loob. Ito ha, usapan. Pag hindi kusang loob, wag na lang gawin. Kusang loob lang talaga kayo. Hindi ibig sabihin na wala ka nararamdaman, hindi pumapalag yung sarili mo. Minsan, ganun pumapalag ang sarili mo, pero kusang loob mo pa rin na desisyon. Okay? Kusang loob. Hindi ka napipilitan lang, ano masasabi nila? Hindi ka mapipilitan lang ng, lagot ako sa, hindi. Sinabi sa akin yan, pinahamon akong gawin yan, nahihirapan ako dyan, minsan parang ayaw ko yan, pero ito ang mabuti. Nung tinimbang ko mga bagay, ito ang pinagagawa sa akin ng Lord. Kaya ako nga sinashare sa inyo eh. Huwag nyo naman sana ako judging sa sinashare ko. Tutulungan nyo ako, di ba? Kasi kusang loob na gusto ko sumunod. Amen? We are not under the law. We are under God's grace and under God's power. Ang kapangyarihan ng Lord na tutulong sa inyo na magawa ang pinagagawa niya. Siya nagpagawa, pero ang kapangyarihan para magawa yon sa Kanya. At ang resulta nun, on the other side, yung magandang plano niya sa buhay natin. Palaging iniisip ng Lord ang best para sa iyo. Hindi pa siya tapos sa best para sa iyo. Pero dadaan yon sa kabilang panig ng pagdurusa. Kaya ang hamon ng Lord sa atin, let us allow the Spirit to change us. Hayaan natin baguhin tayo ng Lord as we suffer to be like Jesus. Let's suffer. Jesus is welcoming us. Tara, sumunod kayo sa landas na aking dinaanan. Mabuti ang kalalabasan. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross, despised its shame, and now is seated at the right hand of God. And now He's saying, come follow me. Sunod kayo sa akin. Gagapang kayo. Iiyak kayo. Dudugo kayo. Ikamamatay nyo ito. Pero promise, walang ibang pinakamagandang kahantungan kaysa plano ko para sa iyo. Lumapit tayo sa Panginoon. Mga tagasunod ni Kristo, buhay ang Diyos na ating sinasamba at kinakausap tayo. At ngayon kinakausap ka sa iyong kalagayan. Meron bang hirap? Baka malaki, baka maliit lang naman. Pero lahat pagkakataon. Lahat ng laban mo ay may silbi, hindi para sa wala. Hindi ka pinai-endure lang dyan para makaraos. Dinadala ka niya sa tagumpay. Kinakausap ka ng Lord sa kalagayan mo. Dahil gusto niyang baguhin ka. Hindi dahil hate ka niya, kundi dahil love ka niya. Alam niya ang magiging kalalabasan ng itsura mo sa huli. Siya may hawak nun. Pero iniimbitahan ka niya na kusang loob na magpabago. Magpabago. Meron ba? Meron bang ugali? Meron bang bagay sa buhay mo na gusto ng Lord alisin? Baka sawa ka ng lumaban kasi ang daming beses mo nabigo. Tanda mo, ang Diyos na sinasamba mo ay hindi nabibigo. Hinahamon ka niya. Kaya kitang baguhin. Anak kita hindi kita pababayaan. Baka yung pinagdadaanan mo, nakafocus ka lang doon sa sakit. Gusto ng Lord, i-focus mo yung sa lesson. Kahit gaano kahirap, pag galing sa Diyos siya, tutulungan ka niya.
Baka may pinagagawa sa iyong isang aksyon ng pagbabago. Walang mababago kung hindi ka magbabago. Kung hindi ka hahakbang, hindi ka makakarating sa magandang hantungan na hinanda niya sa iyo. Pero wag mong ismuli ng maliit na hakbang na umpisa. Wag mong maliitin yon. Pagtugon mo kasi yun sa Kanya. Tugon ka ng tugon, kilos siya ng kilos para magpabago sa iyo. Kaya kung ano man ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon, ito na ang pagkakataon. Sabihin mo sa Kanya. Pwede ba? Kausapin mo ang Diyos. Sabihin mo sa Kanya kung ano yung nakikita mong gusto niyang pagbabago. Baka hindi isa lang yon. Baka marami pang iba. Sabihin mo, lahat tayo meron nun. Lahat tayo may laban. Lahat tayo may leksyon. Lahat tayo binabago. Sige, kausapin mo ang Panginoon. All my days have been held in your hands. Kausapin mo ang Panginoon. That I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hindi ko mamaliitin ang pinagagawa niyo. So my life you have been Hindi ko faithful. mamaliitin ang kakayahan mo. Sige, kausapin mo, Lord. All my life you have been so good. Hayaan nyo, kahit dito man lang, masunod ko kayo. I am able Baguhin nyo ako, baguhin nyo ako. of the goodness of God. Baka meron dito, hindi mo pa nararanasan yung kapangyarihan ng Diyos na magbago ng buhay. Yung mabuting balita ay si Jesus namatay sa krus para bigyan ka ng bagong buhay. Pero again, gusto niya kusang loob. Kung ipagpapalit mo ang buhay mong makasalanan sa bagong buhay na binibigay ni Kristo na pinag-isa sa Kanya, ngayon din may himalang mangyayari. Ito ang himala na ranasan ng lahat ng tunay na tagasunod ni Jesus mula pa nung una. Lahat ng tunay na kay Kristo Jesus nakatitiyak sa pagpunta nila sa langit dahil hawak na ni Kristo. Nakatitiyak na napatawad na sila sa lahat ng kanilang kasalanan dahil pinagbayaran na ni Kristo. Nakatitiyak na binabago sila ng Diyos dahil nangako si Kristo mismo. At kung ngayon gusto mo ang binibigay ng Diyos na yan, tandaan mo, kusang loob na binibigay ng Diyos yan. Malaya niyang binibigay, hindi niya pinababayaran. Ang hinahanap niya lang, tiwala, tiwala. Kung kaya mong magtiwala ngayon, kung gusto mong magtiwala ngayon, iniimbitahan ka ng Panginoon. Huwag mo ipagpabukas kasi ang puso tumitigas. Pag ngayon malambot ang puso mo para tanggapin siya, ngayon ang panahon ng kaligtasan para sa iyo. Pag pinagpabukas mo yan, baka hindi ka na magkaroon ng pagkakataon. So inahamon ka ng Panginoon. Meron bang dahilan para tanggihan mo yon? Meron bang dahilan para palampasin mo yon? Kung wala, tara, sasamahan ka ng buong samahan para isuko mo ang buhay mo sa Panginoon at tanggapin ang napakalaking pagpapala ng Diyos na hindi na mawawala sa buhay mo. Buhay na walang hanggan. Sige, sabihin mo, Panginoong Jesus, kailangan kita. Makasalanan ako. Hindi ko kaya iligtas ang sarili ko. Pero banal kayo. Makapangyarihan kayo. Mahal niyo ako. At kayo ang Diyos ng biyaya. Tinatanggap ko ang katotohanan na namatay ka sa krus para bayaran ang lahat ng kasalanan ko. At nabuhay ka magmuli para patunayan na ako'y magkakaroon ng bagong buhay. Ngayon, tinatanggap ko, Panginoon,
Salamat sa bagong buhay. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kaligtasan. Mula ngayon, ako'y ligtas na. Namatay ka para sa akin. Mabubuhay ako para sa iyo. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And may the goodness of God overflow sa buhay ng bawat isa. Maranasan nyo nawa ang Diyos na nag-commit sa iyo. Kasama mo palagi, all throughout your life. Mag-umapaw nawa ang goodness ni Lord sa buhay mo. Maranasan ng mga mahal mo sa buhay ang katotohanan ng bagong buhay na tinanggap nyo at ang lahat ng pagpapala ng laan ng Diyos yun. Hanggang sa kamtan natin ang kaganapan sa kabila ng biyahe na ito ng pagdurusa. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Of the goodness